Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Sa panahon ngayon, ang ketong ay hindi lamang sakit sa balat, kundi tila isang sumpa. Ang mga ketongin ay itinataboy, iniiwasan, at itinuturing na marumi. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa pananampalataya ng lalaking ito. Lumapit ang ketongin kay Jesus, lumuhod, nakiusap, at higit sa lahat, naniwala. Hindi lamang siya humingi ng himala, kundi ipinahayag niya ang kanyang tiwala. Kung ibig ninyo, alam niyang may kapangyarihan si Jesus, ngunit inialay niya ang kanyang pag-asa sa kabutihang loob ng Panginoon. Ang sagot ni Jesus ay napakapayak, ngunit napaka-makapangyarihan. Ibig ko, gumaling ka. Hindi siya lumayo, hindi siya natakot mahawa. Bagkus, hinipo niya ang ketongin. Isang haplos ng awa, isang haplos ng Diyos, haplos ng pagliligtas. Tayong lahat ay may ketong sa ating budhi. Mga sugat na itinatago, mga kasalanang pinapasan, mga takot na ayaw ipakita. Ngunit sa gitna ng ating karumihan, lumalapit si Jesus at nagsasabing, ibig ko, gumaling ka. Lumapit ngayon kay Jesus sa taimtim na panalangin at isuko sa kanya ang isang sugat ng iyong puso na matagal mo nang ikinahihiya. Hayaan mong pagalingin kaniya.